Filomena J. Labotong. Good morning. Good morning, Basang. Sa'yo, Diyos, salamat. Aming sasambitin pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Yes, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Siksika o Apo, itibilag mi, panakaawan, Kinakasukni. Good morning kay Kuya Richard Corino, a blessed morning pastor. Thank you so much Kuya Richard. Good morning also kay Arnel Dalere. Good morning Arnel. And again, good morning to Filomena J. Labutong. Tiyaya ti Diyos, hintay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan. Bigat kenaman, Diyos pagkamangan,
good morning kay Ate Merly Manias ng Pasig City. Good morning to you. Happy birthday to you. Hintay biruken anyaman ariga hintay parmeken when nga agpaiso. Good morning kay Kuya Rogelio Alonso Reyes. Good morning Manang Kuya, and of course kay Marisa Good Day, Hawaii. Kuya Rogelio Asuncion, good morning Kuya. Good morning, good morning. Hintay rambaka Rasya na asago pagraramanan bigat kenamay Diyos pagkamangan Nay ayat mo apo dagiti na pangla. Good morning Metken Kapastor. Sabi rito ni kapatid na Arnel Dalere. Good morning. Good morning to your family Dalere. Good morning kay Sister Maribel Coloma Bansip. Good morning sister. Good morning kay Sister Maribel Coloma Bansipra. Good morning Brother Arnel. Good morning. Good morning Tata Ago. Good morning. Good morning Tata Arsing. Grasya na asagos pagraramanan bigat kenamay Diyos pagkamangan. Good morning kay Alexa Madaraso. Good morning. Good morning Mayros Agustin. Amen. Good morning. Magandang umaga muli sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion ngayong Miyerkules. Yes, today is Wednesday here in the Philippines, the 21st day of May 2025. May 21, 2025 mga kakape. At ang oras sa Pilipinas ay 8 before 6, 5:52 in the morning. Maraming salamat sa Panginoon for His protection to us at sa kanyang pong biyaya na pinagkakalob sa atin. And we thank God for even sa mga pagsubok sa buhay. We thank God for this day as He allowed us to live. And we know that the purpose of God in our lives is to glorify Him, to magnify Him with thanksgiving, brothers and sisters. Every gising is a blessing. Every day is an opportunity. Every day is an opportunity for us to serve God, to serve others, and to serve with humility. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong purpose ang buhay na totoo pag wala po tayo sa kalooban ng Diyos. So let us always remember, as children of God, brothers and sisters, kailangan po nating ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo dahil yan po ang nasa puso ng Panginoon. Na ang sabi po niya, He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi po kalooban ng Panginoon Kristo na ang mga tao ay mapaparusahan sa impyerno, but because mga kapatid of their choices. Yan po yung problema ng tao, brothers and sisters. Yes, salvation is free, but it's up to the person
kung siya po ay manampalataya sa Panginoong Kristo at sa kanyang ginawa sa Kalbaryo, natapos na, nabayaran na ng Panginoong Kristo. And if we believe that Jesus Christ is our God, our Savior, and our Lord, brothers and sisters, the Bible says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kaya tayo mga anak ng Diyos, we are so thankful, we are so grateful. We are grateful because ang Panginoon Kristo, ibinigay po niya sa atin ang tinatawag po natin na pardon. Siya po ang nagbayad ng ating kasalanan, tayo po ay ang pinatawad, at salamat sa Diyos. At ang kanyang patawaran at ang binigay po sa ating kalayaan mula po sa kasalanan ng impyerno ay wala pong bayad. That is because of the grace of God, because of His mercy. God's pardon is a free pardon. Ayan nga mga kapatid. And God's pardon is a full pardon. Punong-puno po yung kumpleto po yung mga kapatid. At yun na po ang final or final na pardon. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo nampalataya sa Kanya, dahil sa pagtatrabaho ng banal ng Espiritu sa atin, dahil sa banal na Espiritu nagtrabaho sa atin, kaya tayo po ay lumapit sa Panginoon at para magpasaklolo, para tayo ay Kanyang iligtas. Dahil pag wala po si Kristo sa atin, mga kakape, wala po tayong pag-asa. Dahil siya po ang ating pong buhay na pag-asa, ang Panginoon Kristo, dahil po siya namatay, siya po nilibing, at sa ikatlong araw siya na buhay na muli, upang tayo manampalataya sa Kanya, that Jesus Christ resurrected, and we will also be resurrected. Nakasama po siya pagdating po ng panahon, mga kapatid. But we thank God for the eternal life that we have because of Him. Kaya mga kapatid, tayo po magpasalamat sa Kanya. Ano man po mangyari sa atin, we know that we will be with Him. As He promised, one of the malefactor, "Today thou shalt be with me in paradise." Mga kakape, salamat sa Diyos at purihin ng Diyos. At sa pagkakataong ito mga kapatid, nais ko pong batiin ang aking pong family. Good morning to my wife, Marisa Rosa Asuncion, and of course to my daughters. Good morning also to our mother na nandun po ngayon sa LCGH, kasama po ni Ate Lydia at saka ni Ate Minda, at saka yung kasama po nila dyan sa ospital, kasama po ni Anang na na-confine, kasama po sa kwarto sa 110 ng LCGH. Maraming salamat sa Panginoon, and yes, we continue to pray for them. We continue to pray for our mother na siya po ay makarecover ng mas madali, and that God will give also patience to those who are with her. Kaya maraming salamat mga kainabo sa inyong mga panalangin, sa inyong mga suporta, sa inyong pong tulong, at higit sa lahat sa inyong pong pagmamahal. Maraming salamat sa Panginoon. And yes, good morning also to our punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso. And yes, today is the day na mag-o-out na po ang ating pong bagong barangay chairman o punong barangay. Ang ating pong first kagawad, walang iba kundi si Auntie Mila Domingo Alonso. Siya po ang magiging bagong punong barangay ng ating pong barangay. So sa lahat po ng mga kasama po natin, magandang umaga sa lahat po ng mga barangay officials, and of course magandang umaga sa lahat po ng mga constituents po natin dito sa ating pong minamahal na barangay 43 Cabidlao City, at sa lahat po ng constituents natin abroad. Magandang oras po o magandang araw po sa inyo. Good morning din sa aming pong Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family, at sa lahat po ng mga kapatiran po natin dyan sa Daklapan, Kabugoy, Ilocos, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning kay punong barangay Charlie Sumejo, and of course to all the barangay officials. Okay, maraming salamat mga kape, and again to all of you who are here with us, may God bless us all. Ano man pong oras na tayo abutin ng ating pong morning coffee devotion, may the Lord God bless us with peace and good health and joy in our hearts. Good morning kay Ate Marieta Pascual ng San Marcelino, Dingracia, Ilocos Norte. Good morning Manong Isyong, and good morning kay Junjun. Ayan, blessed morning Pastor, and to all kakape. Sa lahat po ng mga nangungumusta, sa lahat po ng mga nagpipray sa aming pong nanay, maraming salamat po sa inyo. Okay, sa pagkakataong ito, tayo po magpasalamat sa Panginoon as we magnify Him with thanksgiving, brothers and sisters, and we continue to talk about giving Him thanks, brothers and sisters. Tayo po ay
makinig sa awiting ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Diyos dahil tayo ay meron pang pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning, Jollibee, Toda, JCB, Toda, Lawag City. Good morning kay Sir Magdaleno. Of course, kay Sir Andrew. Good morning. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo walang matatamo. ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali Sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan, ang pangarap ko'y tagumpay. Good morning kay Sister Jonah Sereñado ng Marikina City. Good morning kay Brother Engineer Joseph Sereñado. Good morning to your family. Salamat sa natawan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay Sister Sanyata Salma Sandaras, good morning. sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tanglaw. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat at purihin ang Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin na po mga kape. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your protection to us, your power, your provision. We thank you so much, Lord, for the free pardon, full pardon, final pardon. We thank you so much, Lord, for the assurance in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. We are so grateful, Lord, for your presence, for your grace. We are so thankful, Lord, for the blessings that we receive from time to time, every second of our lives. We thank you so much, Lord, for allowing us to live and give us that privilege and opportunity to serve you. Kami po, Panginoon, na nagpapakumbaba. Ilapit ko po sa inyo ang bawat isa. Pakinggan mo po ang kanilang po mga panalangin. Alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa,
and truly you provided all our needs. And we thank you so much, Lord. We thank you that even for this time, O Lord, we can come to you. And please, Lord, we are here. Patawad po. Tawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming pong pagkakasala. Mula po sa aming pong mga naisip na hindi po tama. Sa mga nasabi po namin hindi dapat. Sa mga galaw at protection po namin. Sa mga galaw at gawain po namin. Para po sa aming pang-uugali. Lord, please forgive us. Ay sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay lumapit sa inyo. Kaya, Panginoon, patuloy po kayo na magtrabaho sa aming pong buhay. Please continue to comfort the families that needs to be comforted. Sa mga nagdadalamhati ngayon, please, Lord, comfort them. And I pray also, Lord, for strength. Please strengthen my mother. Strengthen our mother. Please, Lord, help her to recover. And yes, Lord, please give also patience to our sisters who are there. And please, Lord, heal and help also ang kasama po inalang na naka-confine sa kanilang kwarto. I pray that you please, Lord, help us that we may have boldness to share the gospel. Yes, I pray for strength. I pray for healing. Maraming salamat po, Panginoon. We believe and we still believe, Lord, that you can still perform miracles. And I pray, Lord, that you may please continue to uphold us, to use us for your glory. At ang mahalaga, Panginoon, ang kaligtasan po ng bawat isa. And we thank you so much, Lord, for the privilege that we can also share the gospel even online. Kaya, Panginoon, gamitin mo po kami. Use us effectively, O Lord. And again, kami po, Panginoon, ay humingi sa inyo, Panginoon, ng kalakasan, kalusugan. Nilapit ko po sa inyo pa ng mga lahat na nagpapa-chemotherapy, radiation therapy, dialysis, those undergo medications, Lord, please. I pray that you may please, Lord, pour on your grace and mercy to us and to them, O Lord. Mas especially, Lord, sa mga sa ICU, sa ER, mga na-confine, I pray that you will send your messengers to them, that they may hear the gospel. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nilapit po namin sa inyo kay Kuya Rafael Ragasa, Maria Jacinto, Janelle Sharp, Ken Stevenson, Kailani, and Kali, Manang Sonia, Brother Sammy, ang Consuelo Moreno, Anthony Gutierrez, Greg Curupus, Eddie Young, James, Reggie. Lord, I pray that you please continue, Lord, also to heal and strengthen my mother, Nanang Wanang, Nanang Tanang, Nanang Basa, Tata Ago, Tata Arsing. Yes, Lord, I pray, whatever the struggles of our brothers and sisters, even Brother Marcelino, Panginoon, sa kanyang pangangailangan, para po sa kanyang sakyan, Lord, please provide. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, at nilapit din po namin sa inyo ang mga kamag-anak, mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala,
na kailangan pong maligtas, I pray, Lord, for the salvation. Maraming salamat po, Panginoon. Please continue to use us, the pastors, preachers, missionaries, evangelists, the workers, the ministries, even the churches that preach and teach the pure gospel of Jesus Christ. I pray, Lord, that you may please help us. Use us effectively. At salamat po, Panginoon. At nilapit ko po sa inyo lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. All of them, and with their prayer request, Lord. I pray that you may please hear our prayers. Please, Lord, continue to give us wisdom and understanding. And again, Lord, patuloy po kayo magtrabaho sa aming buhay. Please strengthen also our kababayans, mga cadres, players po. At nandito po ngayon sa aming pong probinsya, that you will please protect them. Ilayo po sila, Panginoon, sa anuman pong uri ng kasamaan. At ganyan din po, Panginoon, sa mga coaches, give them wisdom. Salamat po, Panginoon. At muli, kami po ay humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, as we talk about you, how great you are, sa inyo pong ginagawa sa aming buhay. We thank you so much, Lord. Maraming salamat once again. Patuloy po na magtatrabaho kayo sa aming buhay, na kami po ay magkaisa para po sa ikakapalaganap po ng Ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, sa internet connection. Salamat po, Panginoon, for your provision. Salamat po sa social media na pwede po namin gamitin sa pagpapalaganap po ng iyong pong Ebanghelyo. Salamat muli, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. At ito po ang aming pundalangin. Please use us, O Lord, in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters, mga kape. And yes, good morning kay Ate Luz Bimita Sonson Gonzales. Good morning kay Sister Esmeralda Cacasio, Brother Raymond Cacasio, of course kay Ezra, at kay Hegay, kay Karen, and kay Kezia. Magandang umaga sa Desmira, Cagayan. Good morning kay Sister Ruchi Lim Sapon. Good morning, Sister Ruchi. Good morning kay Leilani. Good morning kay Friam. Good morning to all of you. Maraming salamat. At kasama natin dito si Sister Sanyata. Sabi po niya dito, good morning Pastor Rafi and to your family, and to all kakape, God bless. Maraming salamat. And good morning also kay Ate Jessica Cristobal Gaviran. Ang sabi niya, a blessed morning Pastor Rafi and to all mga kape, every gising is a blessing. Amen. Praise the Lord. Again, good morning kay Sister Ruchi Lim Sapon. Good morning sa lahat po ng mga kapitbahay po natin dyan sa Sitio Panay-Ugan, Daklapan, Cabangoy, Ilocos Sur. Salamat po. At muli, magandang umaga, Ate Luz Bimita Sonson Gonzales, Ate Lydia Asuncion Ragotero, at sa mga kasama po ninyo dyan sa kwarto, room 110. Magandang umaga din kay Lola, nakasama po nila ng dyan naka-confine. Good morning even sa kanyang pong kasama. Ayan. Good morning muli, mga kakape. At sa pagkakataong ito, tayo po ay makinig ng isang awitin. But before that, brothers and sisters, I'd like to make a short announcement, brothers and sisters. So, ang ating po mga gagawin, mga nasa plano po natin, mga kape, na kailangan po nating gawin o i-fulfill, brothers and sisters, as we have started before, brothers and sisters, ang yung tinatawag po nating back to school project, brothers and sisters. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran po natin, mga kape, na tutugon sa proyekto nito, maraming salamat, and thank you so much for your prayers. At ginagawa po natin ito sa kaluluhatian ng Panginoon, na ating po maabot ang mga estudyante, ang mga pupils, para po makilala po nila ang ating pong Panginoon sa Kristo. Amen. Ayan po mga kapatid, that will be magagawin po natin yan siguro first week of June, mga kape, during the time that we will attend that youth camp in Pidig. Naiipunin na po natin yung mga kailangan, at i-order na rin po natin, mga kape, yung mga
notebooks, mga papel at mga pansulat, mga kape. So please pray for that, na maging blessing po tayo sa kanila. At hindi lang po yung mga kapatid, don't forget our youth camp that will be on June 3 hanggang 7, I think. And our young people in Daklapan will attend also that said youth camp in Pidig, brothers and sisters. Please pray for all the speakers, that God will use us effectively to be a challenge, also to be a blessing to all the campers, not only to the campers but to our fellow speakers. Please pray for that event, brothers and sisters, as well as ang youth camp also dyan po sa Pagudpod, that will be last week of May, pero hindi po makakasama doon, makakasali, but please pray for that also, brothers and sisters. At ang ating pong May 31 event na mga kapatid, it's now 3 years na ginagawa natin to, hosting this event, na itinitreat po natin yung mga special children from AP Santos, of course sa panguna po ni Mama Donna, and to all the teachers there sa AP Santos, nan po sa INS, Ilocos Norte National High School, at na mga kasama po din natin na mga nagtatrabaho para sa mga deaf sa ibang bayan po ng Ilocos Norte, at siyempre ang BBBC MFI, Bible Believing Baptist Church Educational Ministries Foundation Incorporated, School for the Deaf. Ayan po. So please pray for that event, brothers and sisters. At yan po ay mangyayari po sa Ciudad de Iloco Resort. Ayan. Maraming salamat mga kape, and patuloy po natin ipanalangin ang mga pangailangan ng mga projects po natin ito. And sa Lunes po, that will be the 26. Okay? So sa Lunes, kami po ay nabiyahe papunta po ng Lasam ulit, a follow-up visit pa sa mga Agay tribes, mga Aitas dyan po sa Lasam. Please pray for us that God will also give us wisdom and protection, also provision. Maraming salamat sa Panginoon for the privileges na makapaglingkod tayo sa Kanya kahit po sa ganung mga lugar. So maraming salamat mga kape, and again, to God be the glory. Siya po ang nabibigay po sa atin ng kalakasan, and therefore, brothers and sisters, let us not waste any time para po ang ating po mga kababayan, pati ang mga kalugar, mga nasa lugar po natin, ay makilala po nila ang ating Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? So good morning kay Nanay Caridad Odon. Good morning, Pastor and family, and happy anniversary to all. Yes, 5 taon na po tayo mga kape, at salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, nang dahil sa Kanya tayo po ay nakarating dito, because of His grace, brothers and sisters. Wala na iba tayo papasalamatan kundi ang ating pong Panginoon. Yan, 5 taon na po tayo mga kapatid. Praise the Lord. And good morning also to of course kay Melius Sekag, of course, at kay Brother Reded, at kay Sister Juby. Muli magandang umaga, Nanay Caridad Odon. Siguro pulibok kayo ngayon at nanay, no? Sa mga hotels ngayon dito, sa mga hotels dito sa Alawag City, punong-puno po ng mga guests ngayon kasi sa palarong pambansa mga kapatid, that the kick-off will be on Saturday. Ang palarong pambansa hosted by Ilocos Norte, na kung saan after 57 years, first time po na mag-host po ang Ilocos Norte. Yan. So, kaya punong-puno ngayon yung mga hotels. May mga nagko-contact sa akin pero mahirap isingit. Okay, magandang umaga, Michelle Pascual Maestrado. Maraming salamat for all your concerns. Good morning din kay Ma'am Evelyn Almilia Ragasa. Good morning po, Ma'am Evelyn. Maraming salamat po. Kay Tumaneng Jester Tumaneng, good morning. Maraming salamat po. Salamat din po sa coffee. Salamat po. Bango. Okay, maraming salamat po. At sino pa ang mga kailangan po nating i-greet. Ayan. So, tayo po ay makinig ng isang awitin mga kape, and then we'll proceed po sa ating pong pasasalamat. Ang mensaheng pasasalamat para sa Panginoon. Let us magnify Him with thanksgiving. According to Psalm 69:30, I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with thanksgiving. God is magnified by our thanksgiving, brothers and sisters.
Kaya tayo po ay makinig. Pakinggan po natin ang awiting ito. Taos pusong pasasalamat. Amen. Salamat sa Diyos. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aming natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Amen. Puri ng Diyos. Di ko maihayag taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aming natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay naririto at binigyan ng pagkakataon para makapakinig at sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon dahil po sa kanyang biyaya. Amen. Good morning kay good morning to Greystone Guitar Tech. Yan. Maraming salamat po for joining us today live. At yan nga po mga kapatid, sa mga meron po mga gitara dyan na medyo hindi po maganda ang kanilang pong performance, brothers and sisters, yan, contact nyo lang po si
Si brother, ayan. Kalimutan ko na yung first name niya. Greystone Guitar Tech, ayan, dyan po sa Corimao. Ayan, dyan sa Corimao, Ilocos Norte. So talagang i-enhance at talagang may set up po yung mga gitara po ninyo. Mapa electric guitar o mapa acoustic, yan po ginagawa po niya, mga kape. So Greystone Guitar Tech ng Corimao, Ilocos Norte. Good morning also to JV Mar Tabada. Good morning, JV. Good morning to your family, to the Tabada family. Good morning also to Ate Merly Maningas. Yan po mga kapatid. So tayo po ay dadako na po sa ating pong devotion na kung saan tayo ay magpapasalamat at nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid, because this week, brothers and sisters, we are so grateful for God's faithfulness. At dahil po mga kapatid, umabot po tayo sa 5 taon sa ating pong live streaming, sa ating pong morning coffee devotion. And this live streaming started way back 2020. Doon po kasagsagan po ng pandemic. At salamat sa Diyos at tayo po ay nagpatuloy. At salamat sa lahat po ng ating po nakilala. Salamat sa mga lahat po ng mga sumusuporta, nagpipray po, mga prayer warriors po natin. Gigisingin po natin ulit yung ating pong grupo, mga prayer warriors. Lahat po tayo naririto. Let us be part of that prayer warriors, mga kapatid, that will be praying for the prayer request of our Lord Jesus Christ. Ano nga po ba yung prayer request ng ating pong Panginoon Jesucristo? That He said that pray that the Lord of the harvest will send more laborers into the harvest. Kailangan po talaga ng mga mensahero, mga missionaries, mga pastors, not only the pastors and missionaries and evangelists, but all of the believers should be active in sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. Yan po mga kapatid, because He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi po kalooban ng Diyos na maparusahan ang tao doon sa impyerno. At ang kalooban niya mga kapatid, lahat po ay maliligtas. And again, bakit may nagpupunta sa impyerno? Bakit may napaparusahan sa impyerno? This is the reason mga kapatid. It's not because God rejected them, but they rejected the free salvation that God is offering to them. Yan po mga kapatid. So it's not God who rejected them, but it is the person who rejected that free salvation that God wants to give to everyone who believes. Yan po mga kapatid. So praise God for the eternal life, praise God for the salvation, and praise God for the pardon that we receive from Him. Amen. Salamat sa Diyos at pray ng Diyos. Good morning kay Ma'am Juicy Makapulay. Good morning Manong Nestor. Of course kay Jermaine. Yan. In Psalm 69:30, brothers and sisters, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Ano yung mga kapatid, pag sinabi natin magnify, alam niyo pa mga kapatid, yung tinatawag po nating magnifying glass. Pag ginamit natin yan, lumalaki po yung mga letters na hindi po natin mabasa. Mga kapatid, it will magnify an object na tutukan ng magnifying glass na yan. Siyempre, mga kapatid, kaya nga magnifying glass eh. Now, when we say magnify Him with thanksgiving, mga kapatid, dapat siya po ay malalhati. Dapat siya ay mabibigyan po natin ng kasiyahan, that we may please Him with thanksgiving, that we may praise Him, that we may honor Him in our thanksgiving. So let us magnify Him. Kailangan po natin siyang iluwalhati. Kailangan po natin siyang itaas. We need to acknowledge Him. We need to recognize Him as the source of everything. And we praise God that the God that we are trusting, brothers and sisters, tayo po ay pinagkatiwalaan niya. Ano po yun mga kapatid? Sino ba tayo para pagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay-bagay na sa atin? Because we believe and we have learned, brothers and sisters, as we have learned, that God entrusted to us everything that we have. Kaya salamat sa Diyos. Our life, our strength, our health, our treasures, our talents, the time that we have, brothers and sisters, and even the truth that we have.
And praise God for the Bible. And we thank Him for that. Because of the Bible, because of His Word, mas makikilala po natin ang Panginoon. The more we read the Bible, the more we get to know Him more. And when we know Him more, we can get closer. We can get more, even closer to Him. Mga kakape. Kaya pag ang isang anak ng Diyos ay napaka-faithful po sa pagbabasa po ng Biblia at sa kanyang pong panalangin, setting time every day para sa Panginoon, mga kape, as we draw nearer to God or closer to God, the more we get closer together as believers. Kaya mga kape, pag makikita tayo sa kalsada, ganyan-ganyan, makikita mo, maramdaman natin that we have one thing in common, that we have God in our lives, that we have the Holy Spirit in us. And praise God for that, brothers and sisters. Kaya kailangan po nating lumago sa ating buhay spiritual. As the Bible says, let us grow in the knowledge and in the grace of the Lord Jesus Christ. Kailangan po nating lumago. Let us always remember that everything that we have, hindi po natin pag-aari ang mga to. Hindi natin pag-aari lahat ng mga nasa sa atin. They are being entrusted by God to us. Kaya kailangan po nating gamitin ang mga ito, mga bagay-bagay na bigay sa atin, even our talents, to glorify God, to magnify Him. When we say, thank you, Lord, it must be from our hearts. When we say, thank you, Lord, that means we are serving Him. When we say, thank you, Lord, that means we are so thankful and grateful because He is allowing us to live and serve Him. We still have time to share the gospel, brothers and sisters. Okay? So, sabi po ng Psalm 69:30, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Always remember, God is magnified by thanksgiving. Maybe you are having difficulties, burdens, marami kang problema, nahihirapan ka, di mo alam kung anong dapat mong pasalamatan dahil sa mga bagay-bagay na iyong nararamdaman at sa mga nangyari sa buhay mo. And yet, let us remember, when we thank God, as He told us, as He commanded us, He did not suggest it, brothers and sisters, but He commanded us to give thanks in everything. Give thanks to God. Giving thanks to Him. Amen? Kailangan po nating magpasalamat sa Kanya because that is a command of the Lord Jesus Christ to us. In everything, give thanks. So whether they are negative or positive, in sickness and in health, even mga kapatid, pag tayong walang-wala, kailangan po natin magpasalamat sa Diyos. Because God is always pleased sa mga tao, sa mga Kristiyano na lagi nagpapasalamat sa Kanya. Because being grateful to Him shows that we trust in Him, that we trust Him. Mga kakape, tandaan po natin yung sinabi ng Biblia. Without faith, it is impossible to please God. According to Hebrews 11:6. Kaya yung pasasalamat po, magpapakita po ng pananampalataya natin sa Diyos. Because whenever we are in a difficult situation, we are facing a circumstance or circumstances that really burden us, let us be grateful to Him. Magpasalamat tayo sa Kanya, and that shows our faith to Him. At natutuwa ang Diyos. So when God is pleased, we magnify Him because we are thanking Him in everything. So, ang sabi nito mga kapatid, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Brothers and sisters, kaya nagpasalamat ka na ba sa Kanya? Nagkasakit ka, nagpasalamat ka na ba sa Kanya? Meron kang problema, nagpasalamat ka na ba sa Kanya? And again, mga kapatid, God entrusted to us this life that we have. Ang tanong, mapagkatiwalaan ba tayo? As the first Corinthians 4:2 says, or 2 Corinthians, basta nandyan po sa Corinthians 4:2, that as stewards of God, bilang mga katiwala ng Diyos, bilang mga pinagkatiwala ng Diyos, let us be faithful. It is required that we should be faithful.
as stewards of God. Amen? Mga kapatid, salamat sa Diyos. So, we are thankful for God's pardon and we praise God for the salvation that we receive from Him. In Psalms 32 verse 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. So maraming salamat sa Panginoon dahil sa tayo ay Kanyang niligtas. Dahil ang Kanyang kaligtasan, ang Kanyang kapatawaran na binigay sa atin ay libre. Dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, ang ating pong kaligtasan, ang ating kapatawaran ay kumpleto. He forgiven us. Yung mga naging kasalanan natin, mga kasalanan natin, at maging kasalanan natin sa future, once and for all, binayaran na po ng Panginoon. But that is not the reason for us na tayo po ay mag-enjoy sa kasalanan. As believers, kailangan po nating iwasan. Kailangan po nating maging totoo, seryoso sa ating pong buhay. It's not because we are saved, it's not because I have eternal life, it's not because I have an assurance. I am secured because we are in the hands of God. Sabi natin, ay magpakaloko na ako, sa langit din naman ako pupunta eh. Mali pong kaisipan yon. Because if you will do that, there will be a big question mark at your back. Because ang anak ng Diyos ay galit siya sa kasalanan. Ang anak ng Diyos, iwasan niya ang kasalanan. Ang totoong anak ng Diyos, mga kapatid, nasasaktan siya pag siya ay nagkakasala. Hindi po niya ini-enjoy ito. Mga kakape, though we all know that we are not perfect, but we all know that we are sinners. But brothers and sisters, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, in Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ano masabi natin ngayon? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos o ang kanyang kahabagan ay pupunuin ako o kaya itatabon sa akin o tatabunan ako ng kanyang biyaya? Mga kapatid, the Bible says, God forbid. Hindi. Sabi niya, wag. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Dahil tayo ay kanyang iniligtas at hindi na po tayo pwedeng mag-enjoy pa sa kasalanan, brothers and sisters. Kaya yun po sinasabi ng Biblia. And we praise God for that final pardon. Nung siya po ay namatay para sa akin at para sa iyo at para sa ating lahat, brothers and sisters, once and for all, sinabi po niya, it is finished, tetelestai, brothers and sisters, ang kaligtasan po ay binibigay niya sa lahat po na mananampalataya sa Kanya. And we praise God that His pardon is free, that His pardon is full, that His pardon is final. And praise the Lord for that. This should make us, or this should this should move us, this should motivate us to serve Him truly, to serve Him faithfully, brothers and sisters. And we thank God for His peace. We are thankful for God's peace, brothers and sisters, as in Psalms 29:11 says, the Lord will give strength unto His people, and the Lord will bless His people with peace. Ang Panginoon, palalakasin niya ang kanyang bayan. Ang Panginoon, palalakasin niya ang kanyang mga anak. At kanyang be-bless, kanyang pagpapalain ang kanyang bayan, pagpapalain ang kanyang mga anak ng tunay na kapayapaan. Peace despite of this cruel world. Peace even napakagulo na pong ang ating pong kapaligiran. Peace, that kapayapaan that we need, na sa Kanya po lang natin makukuha at mararanasan, mga kape. And we praise God for God's peace, for His peace that is in us. Because noong time na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos sa kapayapaan. Do kahit napakagulo na ng mundo, palala ng palala at pasama ng pasama ang mundo, and we praise God that we still have peace with Him. Dahil darating ang panahon, mga kape,
lilisanin natin ang mundong ibabaw. At tayo po ay kanyang makakasama. Makakasama po natin ang Diyos magpakailanman. Forever and ever and ever. Mega trillion years, brothers and sisters. Hindi po natin maikumpara sa buhay natin dito sa mundo. Because maybe we can reach 100 years old. Maybe. I don't know about me. I don't know about you, brothers and sisters. Pero pag ikumpara po natin yung 100 years na yan, pag 100 years old na tayo, hindi natin gusto yung nangyayari sa atin, sigurado yan. Baka hindi natin makalakad, hindi natin makabangon. But comparing this 100 years na ating ginugugol dito sa lupa, saan ka busy? Oh. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Tagalog yun, ha? Ano ang pinagkakaabalan mo bilang anak ng Diyos nandito sa lupa? Hello? That's why, brothers and sisters, we thank God for God's peace. Na kahit po gaano kagulo, gaano karami yung mga temptations sa ating paligid, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binibigyan po niya tayo ng kapayapaan. At ang dahil dyan, we can have victory over temptation, over sin. Brothers and sisters, kaya salamat sa Diyos for His promise that He gave us everlasting life. Amen? Purihin ang Diyos. Ang sabi ng Diyos dun po sa John chapter 14, di ba? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. And where I am, there you may be also. But Thomas said, Lord, we don't know where thou goest, and we don't know the way. John chapter 14 verse 6 says, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Brothers and sisters, napakaliwanag po na ang kaligtasan po natin ay kay Kristo lamang. Wala na iba. It's not my religion. It's not your religion. It's not my good works. It's not about your good works. But it is because of the grace of God, the mercy of God, the pardon that God is offering to all mankind that is free, that is full, and that is final, brothers and sisters, and that God who saved us will give us peace. Amen? Purihin ang Diyos. And we thank God for His provision. The Lord is my shepherd, I shall not want, sabi po ng Psalms 23. Ang Panginoon ang aking pastor, at hindi na ako mangangailangan, because He has everything. Brothers and sisters, He is providing our needs. He provides. He is our Jehovah Jireh, brothers and sisters. Kaya salamat sa Diyos and praise God that it's not because of His grace, it's not because of His provision. Wala na tayo dito ngayon. At salamat sa Diyos, He is the one who's sustaining us. Alam ko ba kung anong sakit meron ako? Alam ko ba kung anong mga problema sa loob ng aking katawan? Ba't ko sinasabi ito mga kapatid? It's because of the grace of God, because God provided. We are here. Amen? And we should be grateful about that. And we are so thankful. We should be thankful for God's provision. Dahil mga kapatid, siya nabibigay po sa atin ng pahinga sa gabi, pahinga sa araw. Mga kapatid, salamat sa Diyos for healing us sa mga times na tayo kailangan pong humiga para magpahinga dahil sa hindi na po kaya ng ating katawan. Brothers and sisters, alam niyo mga kapatid, kailangan po natin magpasalamat sa Kanya because He provides even the time of rest. Brothers and sisters, kaya salamat sa Diyos dahil po tayo po ay nakakatulog sa bahay na may bubong. Amen. Salamat sa Diyos dahil binibigay niya ang ating pong pangailangan sa ating pong mesa, ating pong kinakain. In Psalms chapter 23, brothers and sisters, makita po natin ang kanyang pong provision. Brothers and sisters, at handa palagi ang Diyos na tayo tulungan. Kaya minsan mga kapatid, tayo ay guilty dahil sa galing po natin, sa abilidad po natin, minsan ginagawa na lang po natin yung mga bagay-bagay na hindi po natin ina-acknowledge ang Panginoon o nire-recognize ang Panginoon. Yun po yung madalas na pagkukulang natin.
We just drive, we just work, without thinking and without thanking God. Diba? Lord, magdadrive na naman ako. Thank you for this vehicle. Lord, magtatrabaho na ako. Maraming salamat sa lakas. Lord, please continue to protect me. O diba mga kapatid? So, maraming salamat sa Panginoon for everything that He provided for us. Salamat sa Diyos na kahit na mga kapatid tayo po ay mamamatay, we all know that will be our final rest, because we really have rest in peace with God. Amen? So, sino nakakalam sa atin dito kung kailan tayo mamamatay? O, diba? Good morning kay Pastor Leonard Omnes Sagid. Good morning, Pastor. Good morning kay Mary Chris S. Aganad. Good morning, Basang. See you on Friday for our prayer meeting. Good morning also kay Pastor Jonathan Paranya, kay Arellano. Thank you so much, Pastor. Good morning kay Ate Ovita Viernes, kay Precious. Maraming salamat sa inyo. And good morning kay Michael James C. Rivera. Good morning. Salamat sa Diyos mga kapatid. So ito na naman, nandito naman po tayo. So we don't know when we die. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay, di ba? At ito pa mga kapatid, hindi natin alam kung anong klaseng kamatayan. Maya't maya, meron tayong makitang mapapanood na road rage. Diba? Bakit nga ba? Tell me. Mga ganon. Road rage. Dahil sa galit, mga kapatid, sa init ng ulo, sa init ng panahon, konting aberya lang, hindi na pinapalipas. Gustong maghiganti. Minsan yung mga mayabang, banat ng banat, hindi nila alam may baril pala yung kalaban. Namamatay na lang sila sa kalye. Nagkakalat na lang sila sa kalye. And we all know, brothers and sisters, napaka peaceful po ang pagdadrive mo. Di mo alam kung may babangga sa'yo napakalaking truck sa alam nyo yun? Nakakape. Maya't maya, alam nyo, dahil po sa social media, marami na pong naging reporters. Di ba? Bago pa man malaman ng radio station, bago pa malaman ng mga mainstream media, nandyan na sa internet, nandyan na sa Facebook, nandyan na sa YouTube. Ganon katindi ngayon mga kapatid. Kaya marami tayong nakikita, marami tayong napapanood na patayan dyan, may nasgrasya dyan, may huldapan dyan, o diba? Lantaran, brothers and sisters. Marami na mga establishments ngayon, may mga CCTV, diba? Napakadali ng access ngayon because of internet. Yun. Di nyo ba alam mga kapatid na every time that we open our cell phones, may mga monitor na dyan dahil po sa high technology. Mga kapatid, di natin alam na mayroong ibang nanonood sa atin. So brothers and sisters, bakit ko sinasabi sa inyo ito mga kapatid? We came to this point na tayo po mga kapatid, naiintindihan natin that anytime pwede po tayong mamatay. But we don't know what kind of death we will going to face. We don't know. Dati ang panahon, maging parte na lang tayo ng mga kwento ng mga tao. Di ba? So how about you? You are a Christian, anak ka ng Diyos. Sinasabi natin na nananampalataya sa Panginoon, but what we are doing? Saan tayo busy? Ano yung pinagkakabalahan natin? Is it really the will of God? Is it really the plan of God? Is it really the purpose of God in your life? I remember one of the verses that says, on the last days, yung mga kahuliang mga araw, men shall be lovers of themselves more than lovers of God. Minsan kasi pinapapilitan natin yung kung ano sa loobin natin eh.
Nilalabanan natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? And we praise God that we came to this point, brothers and sisters, that we understand that someday we'll all die. Maybe ako ang una. Hindi ko alam kung sino susunod sa inyo. Maaring ibang mauna at tayong susunod. We don't know. But the good thing, brothers and sisters, that we know that He provided salvation, free salvation for all of us, na kailangan po natin unawain ang ginawa ng Panginoong Kristo na kompleto na, brothers and sisters. At kailangan po natin manampalataya sa Kanya. Kaya pag hindi mo pa sinampalatayahan, hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Kristo bilang yung Panginoon, Diyos at tagapagligtas, ngayon na ang oras, ngayon na mga kaibigan. Ngayon na. We should be thankful for God's provision. Maraming salamat sa Kanyang pong provision na kung saan ibinibigay niya ang ating pangangailangan araw-araw. So and again, before we proceed to the next point, brothers and sisters, na kailangan po natin pasalamatan sa Diyos. Kung nandito ka ngayon, kung hindi mo patiyak na pag ikaw ang mamatay, punta ka sa langit, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Dahil si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Of course, kami po ay Baptist. Ako po ay Baptist. But Baptist cannot save you. Being a member of a Baptist church cannot save you. Why? Kasi may mga nagsasabi kasi, magpabaptize na ako sa Baptist para maligtas ako. It's not because of that baptism, but because of the grace of God, the mercy of God. Kailangan natin siyang tanggapin. Dahil si Jesus lamang po ang tagapagligtas. Wala nang iba. Siya lang po ay sapat na. So anong sinasabi ko rito mga kapatid? The Bible says, may problema po tayo. We are all sinners. Ikaw at ako ay makasalanan. At kailangan po natin tanggapin yan. Na kung ang tao sinasabi niya, wala akong kasalanan, wala akong pagkakamali, then you are fooling yourself. Niluloko mo ang sarili mo. Kaya kailangan mo tanggapin yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay makasalanan. Nang dahil sa ating kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. That's why we need Jesus Christ. Jesus Christ is the one who paid the penalty of our sins. Kailangan mong tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo. Don't ever put your trust and hope to your religion. My religion cannot save me. Your religion cannot save you. That's why you need to put your trust and faith to Jesus Christ alone. Siya lang po mga kapatid, dahil siya lang po ang pumarito para pagbayaran ang ating kasalanan nang dahil sa kanyang banal na dugo. Dahil siya ang kordero ng Diyos na makapagliligtas sa atin. Dahil siya ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan sa mundo. That means because of His blood, dahil po sa kanyang banal na dugo, tayo po kanyang hinugasan. At mangyayari ito at mabibigay ito sa lahat po ng mga manampalataya sa Kanya. So, if you are here this morning, gusto mong makatiyak ng langit, buksan mo ang puso mo para sa Kanya. Pasalamatan mo dahil sa Kanyang ginawa para sa iyo. At imbitahan mo ang Panginoon Kristo sa buhay mo. Will you open your heart for Jesus? Will you receive the Lord Jesus Christ today? Today is May 21st. Kung totoong tanggapin mo si Kristo ngayon, today will be your spiritual birthday. Would you want to receive the Lord Jesus Christ? Ay brother, since yun ang sinabi mo, gusto ko magkasabay na yung birthday ko. Magbe-birthday ako sa July. Sa July ko na lang sa tatanggapin, isasabay ko sa birthday ko. Listen to this carefully. Maybe you have that talent of being a organizer. Gusto mo maayos lahat. Pero tandaan mo to. Today will never return. Tomorrow may never come. Baka bukas hindi na tayo sisikatan ng araw. Kaya ngayon pa lang, buhay ka pa, humihinga ka pa, nakakapag-isip ka pa ng tama. Hayaan mo ang banal spirito na mangusap sa'yo.
at buksan mo na ang puso mo, ang buhay mo para sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa lahat ng magsitanggap sa Kanya ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi ng Biblia, sa lahat po ng hindi nagsitanggap sa Kanya, sila po ay mapaparusahan. Ano ang decision mo? Will you receive, or will you accept, or will you reject? The decision is yours. But I know and I hope that you will decide right now to invite the Lord Jesus Christ in your heart. Will you pray right now? I can guide you to pray. I can help you, but please pray from your heart. Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Salamat sa pag-ibig mo. At ngayon, naunawaan ko na ikaw lang ay sapat na. Tatanggapin kita ngayon sa aking buhay, sa aking puso. Ikaw ang aking Diyos, ang tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Kung ginawa mo yan, nanggaling sa puso mo, ang sabi ng Diyos, but as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God. At sa lahat na nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po masasabi natin, now I belong to the family of God. Now we are belong to the family of God because of our faith. Dahil tinanggap natin ang Panginoon. Dahil kay Kristo lamang, wala nang iba. Amen? Praise the Lord for that. And we are so thankful for God's power, for the strength that He is giving us, for the miracles that He did in our lives, for everything that He is doing in our lives. Maraming salamat sa kapangyarihan ng Diyos. In Psalms chapter 21 verse 13, be thou exalted, Lord, in thine own strength, so will we sing and praise thy power. God can change our destination for eternity if we believe in Him. God can change our desires in life. That's why, tignan natin, ano ba yung mga desires mo? Ano ba yung mga gusto mong gawin? Ano ba yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba yung mga pinaplano mo? Brothers and sisters, hindi po maging maayos yan pag hindi po natin siya hayaang siya ang magtrabaho at baguhin tayo. At yung mga desires po natin sa makamundo, yan ay tatanggalin ng Diyos at bibigyan niya tayo ng desire na makalangit, that we may praise Him. Brothers and sisters, at ang pinakamahirap sa lahat, sa mga taong nagsasabi, ay ito na yung nakagisnan ko, dito na ako mamatay. Brothers and sisters, Jesus Christ is the only way. Wala nang iba. God can change your doctrine if you come to Him by faith. At Kanyang ipapaalam sa iyo, ipapaintindi sa iyo ang Kanyang salita that will change our doctrine about the salvation that we have, the salvation that we know. At siya lang po ang makapagbibigay po sa atin ng kaliwanagan. Kaya kailangan natin siyang imbitahan sa ating buhay. That's why we need to consult Him. We need to consult Him every time, from time to time, brothers and sisters. At salamat sa Diyos, and He can even may tumatawag, that He can even change us. The way we look. Hello, brothers and sisters. Lalaki ka, dapat lalaki ka. Kung babae ka, dapat babae ka. If we believe in the power of God, God can change us. God can use us. God can mold us to be effective, to become an effective witness of God in this life. Amen? Hindi natin alam kung kailan na mamatay. That's why mag-desisyon na tayo ngayon. Amen?
magdesisyon na tayo para maglingkod sa Panginoon. We'll continue this topic tomorrow, brothers and sisters, and we praise God for 5 years. 5 years na po tayo mga kape. Purihin ang Panginoon, and please pray for the upcoming events. Please pray also that God will continue to use us, to strengthen us, and to mold us. Amen. Advance birthday greeting to Romel Asuncion for tomorrow. Happy birthday, Romel Asuncion, for tomorrow. The Lord be glorified and magnified in his life. Praise be to God. Romel, happy birthday. Beke naman. Sabi ka. Okay, maraming salamat sa Panginoon. Our gracious Father, we thank you so much. We give you all the praises. Thanksgiving. Ikaw lang po ang karapat-dapat na malalahati. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming palabisan. Lord, please, Lord, I pray that you please bless all those who will celebrate their birthdays and anniversaries, even this month. We thank you so much. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kape. And this is now the birthday song. Sa lahat po ng mga birthday celebrants po kayo, happy birthday po sa lahat. Happy birthday. Thank you so much po sa inyo lahat. And yes, I'd like to greet mga narito, mga kape. Good morning and happy birthday to J. Ken Oremak. Happy birthday kay Althea Jesslyn Ko Ganot. Happy birthday kay Sheila May Ku. Happy birthday kay Leslie Sabarillo. Happy birthday kay Maynard Ganotisi Bidad. Happy birthday kay Pasado Rudy Rodolfo Alonso. Happy birthday kay Dio Maningas. And happy birthday also to Romel Asuncion in advance. Sa lahat po ng mga May celebrators, happy birthday and happy anniversary to all of you. Happy birthday and happy anniversary to all of you mga celebrants. Praise the Lord for your life. Let us continue to be a blessing to Him. Amen. So ngayon mga kapatid, this is now the last song, Hindi Ka Nagkulang by Pastor Rod Gapasin. Mga kape. Ayan, maraming salamat mga kape. At sa lahat po na hindi po nakasama ngayon, mag-replay na lang po kayo mga kapatid. Sa lahat po na nag-abang ko sa ating YouTube, hindi po tayo muna nagda-live sa YouTube. At ang nangyari po, dinadownload na lang po natin yung ating pong live stream sa Facebook at ating pong ina-upload sa YouTube. Yan, dahil si Facebook po every 30 or 28 days yata yon. Pag 28 days na po yung live stream ay kanyang dinidelete na. Kahit kailan biyaya mo sa aking daring lahat. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. ay magdilim. Kahit ako'y may problema, lagi kang aawitan. Ikaw lamang kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako Noon pa man. May tayo magpapala.
paalam pa mga kapatid. This is your brother Rabi. Kagawad pa yung lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man o bumagyo, huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ang Diyos. God first. Stay safe, stay humble, share blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha, mahalo, and I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's grace. Ingat.